pag tumitira ka ng pulburon, mag-aapekto talaga sa puso mo. Kasi syempre, hindi ka natutulog, ang taas ng amats. Yung rhythm ng heart mo, imbis na labdab, the normal breathing pattern, ang magiging pattern niyan, bangag, 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 bangag. Imbis na labdab, bangag, bangag. So ngayon, si Dean Chase ay may mga juting jahas din dyan sa Malacanang. Sabi ni Dean Chase sa kanyang post, sabi ni Dean dyan, diverticulitis daw, colon issues. Meron bang bituka sa dibdib para nalipat lang sa kakapatira mo sa duet? Sabi ni Dean. Tapos may kausap siya, ito mga kababayan, yun yung conversation. Mamamatay na ba? Ang sagot na kausap niya, we still don't know sir. But everyone in the wing started panicking po kasi he was clutching his chest. Akala namin cardiac arrest. So what was it? Sayang, hindi natuluyan. Sabi ni Dean, so according po sa findings, sir, AFib o atrial fibrillation po, arrhythmia due to chronic insomnia. Sabi ni Dean, insomnia, natatawa ako sa insomnia. Sabihin na nila hindi makatulog kasi bangag. Thank you for this. Keep me posted. Sabi ng taga Malacanang, no problem sir, always don't hesitate to reach out. Ngayon, i-discuss natin to bakit etong may mga informants na nagsasabi na nagkaroon nga ng heart problem or arrhythmia. Mga kababayan, tumpak ito at iko-connect din natin itong diverticulitis na sinasabi ni bangag na yun daw ang sakit niya. Kapag nagbabangag ka, pag tumitira ka ng pulburon, mag-aapekto talaga sa puso mo. Kasi syempre, hindi ka natutulog, ang taas ng amats. Then yung from the word arrhythmia, yung rhythm ng heart mo ay imbis na labdab, you know, the normal breathing pattern, ang magiging ang magiging pattern niyan, bangag, bangag. Imbis na labdab, bangag. Kasi kumakabog-kabog yung dibdib niya yung puso niya nang wala sa ayos. Kumbaga yung pattern ng pagtibok ng ating puso sa normal na tao like you, ang sa kanya kumakalabog, parang naggigera na sa loob ng puso niya dahil unang-una hindi siya natutulog. Dahil ang taas ng amats niya dahil binubuli siya, tinutubig siya, sabi ni Marzel. Ano sabi mo, wag kami ma-excite? No, excited kami. Dahil kayo ay patuloy na nagpapahirap sa mga tao. And it's good na may mga katulad ng mga lawyers na nag-file ng impeachment pero hindi nga nila tinanggap. Sila Topacio, Respicio, si Cathy Binag, my friend, at mga kasama nilang lawyers, si Manong Chavez Singson, kasama nila, si Mike Defensor. Dahil sa sobrang corrupt, sobrang kawatan ng mga ito, ayaw nila tanggapin yung impeachment complaint ng grupo nila, Mike Defensor. Then yung kanilang deputy or executive director doon sa Office of the Secretary General ay abisuhan na huwag tanggapin itong impeachment complaint kasi sabi nga ng grupo nila Mike Defensor, ito yung pinaka-substantial or impeachment complaint ng taong bayan at mag-a-agree ako doon. Kaya nakaprograma yan na kinausap na yan na walang tatanggap na impeachment complaint kasi nga alam nila na mayroong grounds talaga itong complaint na final ng grupo yung third impeachment complaint. So ngayon, ang sinasabi ngayon ng bangag na administration, kaliwat kanan, ang kanilang media, ang kanilang mga optics. 'Di ba? Itong si Asidre, itong si Chacadal, na si Clarissa Castrong Palingkera. Wala daw impeachable offense si Bangag. So balikan uli natin. High crimes, kidnapping. Si Marcos Jr. at si Lisa Tanas Marcos ay nangidnap ng 2 bata. Anak ni Sheena, the distressed mother, isa sa mga high crimes. Nandyan sa item ng AFP, sinabi ni Vice President Sara Duterte nung nandoon ako sa Hague. Yang pangingidnap ni Marcos Jr. at mga kasabwat nila, yan ay impeachable offense. Ang pagprotekta ni Bangag Jr. sa pagmamanufacture ng mga pulburon, yaan ang dami niyang impeachable offense. Babalikan uli natin ang pagnanakaw niya sa Kabanang Bayan, ang revelasyon ni Zaldico, and it's good dahil narinig natin sa grupo ng nila Mike Defensor, Attorney Topacio, sa interview na panood ko actually ni Attorney Respicio, na pag na-push itong impeachment, which is I doubt it dahil harangan nila yan, at least ginawa nila yung kanilang part, bilang Pilipino, itong Zaldico
ay possible na magtestigo. And also, andyan si Cathy Binag na naka-witness na nag-aadikto si Marcos Jr. Anong walang impeachable offense? Di ba naalala niyo yung mga video na, yung mga pinlay kong video before, mga audio yung kidnapping na ginawa ni Liza Tanas. Balikan natin yung extraction ni Liza. Naalala nyo itong audio ni Liza Marcos na inuutusan ni Liza Satanas, na inuutusan niya ang asawa o pinakikiusapan niya bago pa sila maupo sa presidency. Inuutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na si Maria Lourdes Barcelon. Okay, na i-facilitate ang mga dokumentong kapeke-pekean para mangidnap sila ng minor de edad. Eto, offense. Hi, Louie. How are you? I'm here in Bacolod. Campaigning for my hubby, look. With Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Okay. So narinig nyo na yan, may video pa nga yan, di ba? Sa mabigat na ginawa ng alpoterang si Liza Tanas. At ginawa nila yan, ang pangingidnap sa panahon ni Marcos Jr. Kidnapping. Ano pa? Ang pag-appoint kay Paul Soriano na asawa ni Tony Gonzaga na isang American citizen. Noong inappoint niya dyan sa presidential advisor niya si Paul Soriano, hanggang ngayon, ang hawak na pasaporte niyan ay blue passport or US passport. Yung pagtalaga niyang special envoy to China na ayaw pag-usapan ng media, ayaw halongkatin ng media, etong si... Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Inappoint yan ni Marcos Jr. Yan ang mga pinasabog ko sa inyo. 2023 na walang black and white. Meaning, nagpa-function ang taong yan bilang special envoy to China, bayad ng taong bayan, ginagamit ang pera ng taong bayan, pero wala sa libro, walang official document. Yan ang panggagago, ang pangbibetray sa taong bayan. Smuggling. Yan ang unang ginawa ni Bangag Jr. Smuggling, rice, sugar. Pag nanakaw, lahat, halos alam nyo na yung paulit-ulit na lang. Ang flood control budget insertion, yung multi-billion, mga kababayan na sinasabi ni Saldico na dineliver kay Bangag Jr. at kay Martin Romualdez din para kay Bangag Jr. Kulang yan. And now, sabihin nila walang impeachable offense?